Sa future kung saan normal na ang space travel, may school program na tinatawag na Planet Camp. Dito, ipinapadala ang mga estudyante sa ibang planeta para matutong mag-survive at magtrabaho bilang team. Isang grupo ng high school students ang sumama sa program na ito. Sa simula, parang normal lang siya, parang field trip lang sa kalawakan. Pero hindi nagtagal, nagbago ang lahat. Habang nasa planeta sila, may biglang lumitaw na misteryosong sphere. Wala itong paliwanag, wala ring warning. Sa isang iglap, isa-isa silang nawala at napunta sa kung saan-saan. Paggising nila, doon nila nalaman ang pinakamalaking problema, 5,000 light years na sila ang layo sa Earth. Walang komunikasyon, walang tulong, at halos zero ang chance na makabalik sila agad. Sa ganitong sitwasyon, natural na magpanik. May mga nawawalan ng pag-asa, may mga hindi alam ang gagawin. Pero may isang tao na mabilis mag-isip at hindi basta sumusuko, si Kanata. Si Kanata ang naging leader ng grupo. Imbes na maghintay lang ng tulong na hindi darating, tinulungan niya ang lahat na kumilos at maghanap ng paraan para mabuhay. Sa pag-explore nila sa paligid, nakakita sila ng abandonadong spaceship. Isang malaking sugal kung gagamitin nila ito, pero ito lang din ang tanging pag-asa nila. Sa tulong ng isa't isa, nagawa nilang paandarin ang barko. Dito nagsimula ang totoong journey nila. Hindi sila pwedeng dumiretso pabalik sa Earth dahil kulang sila sa fuel at resources. Kaya ang plano nila ay mag-stop over sa iba't ibang planeta para maghanap ng supply at unti-unting makalapit sa bahay. Pero bawat planetang napupuntahan nila, may kanya-kanyang panganib. May mga planetang sobrang init o sobrang lamig. May mga lugar na mukhang safe sa una, pero delikado pala. At may mga sitwasyong kailangan nilang magdesisyon agad dahil isang pagkakamali lang, pwedeng ikamatay nila. Habang tumatagal, mas nagiging close ang grupo. Mula sa mga estudyanteng walang masyadong koneksyon sa isa't isa, unti-unti silang nagiging isang tunay na team. Pero habang lumalalim ang kanilang samahan, may mga bagay ring hindi na nila ma-ignore. May mga alaala na hindi tugma. May mga detalye tungkol sa kanila na parang mali. At unti-unting lumalabas ang hinala na baka may hindi nagsasabi ng totoo sa grupo. Dito na nagsisimula ang mas malalim na misteryo. Habang sinusubukan nilang makauwi, mas lalo nilang natutuklasan na hindi aksidente ang nangyari sa kanila. May mas malaking dahilan kung bakit sila napunta sa kalawakan. At hindi lang ito simpleng survival trip na school activity. Habang papalapit sila sa katotohanan, mas nagiging mabigat ang sitwasyon. Kasi hindi lang palalaban sa kalikasan o sa space ang kalaban nila, kundi pati ang mismong pinagmulan ng kung sino sila.